Akalain mo, para na ring kinokontrol niya ang Diyos sa mga gusto niya, makita ng galit at inis, no? Kung ayun bang gusto niya makuha ang mga bagay na hingin niya sa Diyos, tas hindi siya pinagbigyan, kaya ayun, tuloy galit na galit. Gusto niyang kontrolin ang Diyos na gawin ang mga bagay na gusto niya. That is pride, ego, walang pagpakumbaba. Ang simple lang. Dahil ang alam niya or inaral niya ng malalim ang buong katotohanan, hindi siya magiging ganyan dahil sadyang napunta lang siya sa isang paniniwalang mali. Oh, well, nire-respeto naman natin yan kahit kanya-kanya tayong mga paniniwala. Pero sa akin, in my own opinion, mas mainam na o mas mabuti ng doon ka sa simbahang tatag mismo ng Diyos at dapat unawain mo ang mga aral nito, ang authority nito, iba pang mga biblical matters, moral values, at marami pang iba. Dahil kung nabilong ka lang sa isang siktang o di kaya sa ibang paniniwalang kulang-kulang, inconsistent, walang authority, walang line of succession, ibig sabihin niyan ay dapat lang na mag-isip-isip ka na. Ayun naman, ipasalagay natin na nagbago ka na nga, pero pagdating ng araw na doon mo lang marerealize, harap ka na sa Panginoong Diyos, sasampalin tayo ng buong katotohanan dahil nga nagkamali tayong pinasukan. Pumasok tayo sa mga taong napakagaling magsalita, mga matatamis na salita, mga mapanlinlang, deceptive philosophy. Anin mo, nagbago ka na. For example, may testimony pa. Tapos sabi mo, tapos sasabihin sa mga tao, harap ng mga tao na ganito ako noon, ganito, ganyan ako noon. Tapos ngayon, nagbago na ako, iba na ako. Pero, hindi ka naman nabibilang sa paniniwala o tatag mismo ng Diyos. Kaya, bago kayo ipagmayabang yung testimony nyo na ganito, ganyan kayo noon, tapos kayo nagbago na kayo, unawain nyo ng mabuti, suriin nyo, na walang emotional bias. Ang history, ang sikta nyo ba ay may authority ba galing sa Panginoong Diyos? May line of succession ba ito? Kaya ba nilang matrace back to the history which is connected sa mga apostles ng Diyos? Anin mo yung napakagaling yung magsalita. Napapago na kayo. Pero wala manatili pa rin protestante. Tapos kayabangan lang pinairal. Tapos ngayon, ganyan pa rin. Para na rin walang pinagbago. Dahil nga, hindi lahat ng mga taong nagbabago kuno, spread ng testimony, tunay na nagbago na. Dahil nga, ang hindi natin alam na nagtawanan lang tayo ni Satanas. Alam mo kung bakit? Si Satanas mismo ang may kagustuhan na dapat lang na kusang loob ng isang tao maggumawa ng kasalanan until na si Satanas mismo ang maghanap ng paraan para baguhin ang tao ngayon upang umanib sa kanyang siktang itinatag. Natag mismo ni Satanas. Tapos mga testimonies, ganito ganyan. Pero sa katunayan, ito ay napakalaking panlilinlang. Napakaraming ngayon, mga preachers na pansariling lamang iniisip for their own wealth, for their own gains, monies, wealthy, ari-arian. Anin mong nagpe-preach ka nga nasa iyo ng mundo dahil ginamit mo ang Biblia sa pag-gain ng mga karangyaan, pira, wealthy, etc. Ang kapalit naman ito ay mapupunta sa impyerno ang iyong kaluluwa. Marami kang nilindang na tao, marami kang nakatong tao, tapos ang mga taong ito ay nagbe-preach na sila ay nagbago na kuno. The question is, saan galing ang otoridad ninyo? Sino ang tatag nito? Kung may magko-comment dyan na, kakagising ko lang. Pero kung may magko-comment dyan na mga negatibo, kita-kita tayo sa susunod. Dahil ready naman ako.